sinaktang tindera ng isda. Oh, bili na kayo ng isda! Kasing sariwa ko po ang paninda ko! Lapit, lapit mga suki! Ate, anong hanap? 200 na lang po kilo ng bangus. Pili na po kayo! Mabuti ka pa, Grace. Konti na lang ang ipapaubos mong isda. 3 klase lang naman pong isda ang paninda ko. Tsaka pangmasa to para abot kaya. Hindi po ako nagtitinda ng mga mahal na isda. Ang tumal na nga ng benta. Ang laki pa ng puhunan. Hoy, siya nga pala, Grace. Kumusta naman ang nanay Lucila mo? Magaling na ba? Okay naman na po siya. Pero tuloy pa rin ang gamutan. Makakabalik pa ba siya sa pagtitinda niya ng isda? Naku, matatagalan pa po, Aling Nora. Baka nga po hindi ko na rin payagan na bumalik ulit sa pagtitinda ng isda. Sobrang sipag kasi ng nanay mo Lalo na nung iniwan kayo ng tatay mo. Ay, hindi na ba talaga nagpakita sa inyong tatay mo? Hindi na po Para sa amin ni nanay, mula nung iwan niya kami para sa kabit niya. Matagal na siyang patay. Huwag kang magsalita ng tapos, iha. Kahit gaano pa kalaking kasalanan ang ginawa sa inyo ng ama mo, tatay mo pa rin siya. At utang mo sa kanya kung bakit ka nabuhay. Ay nako, magtigil ka nga dyan, Reynan. Tama lang si Grace na ituring ng patay ang tatay niya. Kung ganun din ang ginawa sa akin ng asawa ko, nako, sasabihan ko rin ang mga anak ko na ituring na nilang patay ang tatay nila. Mali naman yan Anong mali? Kaya maraming mga magulang ang pabaya sa kanilang mga anak dahil sa ganyang katwiran. Huwag na po kayong magtalo. Matumal na nga pong 20. Nagtatalo pa kayong dalawa. Paano? Itong si Reynan kasi dumali na naman. Ako na naman ang nakita mong mali. Totoo namang mali ka. Mabuti pa, itikon mo na lang sa susunod ng bibig mo dahil wala naman tamang lumalabas. Tama na po ang pagtatalo nyo. Madatnan pa kayo ng mga suki yung nag-aaway Ay, ito na nga yung mayaman kong suki. Naku, sigurado na papakyawin na naman niya ang paninda ko. Suki! Uy, bakit ngayon ka lang? Sakto, kumpleto ako ng mga paborito mong isda ngayon. Mamili ka na, suki. Ang pagiging padalos-dalos sa pag-ibig ay parang kidlat. Mabilis itong dumating, mabilis ding mawala. At minsan nagdudulot pa ng pinsala. Magandang araw po sa inyo, Miss Gwen. Matagal na po ako nakikinig sa inyong channel. Hindi buo ang araw ko kung wala akong bagong napapakinggan. Dahil matagal na po akong masugid ninyong taga-subaybay, naisipan ko na rin sumulat at magbahagi ng karanasan na may kinalaman sa kababalaghan. Tawagin niyo na lamang po akong Grace, Tubong, Batangas. 28 ang edad sa kasalukuyan. May boyfriend po ako at plano na namin magpakasal. Kaya bago ako maging abala, inuna ko muna ang paggawa ng sulat. Sana po magustuhan din ng mga kapwa ko taga-subaybay ang kwento ko. Nandito na po ako. Maaga ka ata ngayon, anak. Pinakyaw po kasi nung mayamang suki ko yung mga isda ko. Kaya maaga akong nakauwi. Ano nga po pala ang ginagawa niyo sa kusina? Huwag niyong sabihin na gumawa kayo ng gawaing bahay. Naglinis lang ako ng kaunti. Naiinip na kasi ako dito sa bahay Nay naman, ang tigas naman ng ulo niyo Sabi nang wag muna kayong kumilos. Magpahinga lang kayo. Ginawa mo naman akong inutil niyan. Kaya ko naman na. Kahit na po. Nakalimutan niyo na ba ang sabi ng doktor niyo? Hindi ko nakakalimutan. Nag-iingat naman ako hindi nga ako pinagpawisan. Mabuti pa po magpahinga na kayo sa kwarto niyo. Ikaw dapat ang nagpapahinga. Mas pagod ka. Araw-araw ka nalang nagigising ng madaling araw. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Ay, siya nga pala.
kinukumusta kayo ni na Mang Reynan tsaka ni Aling Nora? Namimiss ko na nga sila at yung iba pa nating kapwa tendera. Nag-aaway pa rin ba sila hanggang ngayon? Opo, mas lalo pang lumala. Kulang na lang magbatuhan ng paninda nilang mga isda. Para talagang mga bata. Sinabi niyo pa. Ay, siya nga pala, Nay. Pumunta ba rito si Kuya Buldak? Oo, nagdala ng ulam. Tinirahan kita nang makatikim ka naman. Ito nga po pala yung pinagbentahan natin, Nay. Maliligo muna ako Amoy isda na ako Dati si Inay ang nagtitinda sa palengke. Nung magkaroon siya ng sakit, may ilang buwan nang nakakalipas, ako na munang pumalit sa kanya. May tama ang baga niya at kailangan ng ilang buwang gamutan. Mabuti na lang naagapan namin. Bigla ko tuloy naalala ang nanay ng isang pinsan ko. Sakit sa baga ang ikinamatay. Ayokong mangyari yun sa nanay ko kaya lahat gagawin ko para sa kanya. Mula nang iwan kami ng aking ama, kami na lang ni Inay ang magkaramay sa lahat ng oras. Kahit may mga kamag-anak naman kami na tumutulong, hindi naman sa lahat ng oras nandyan sila. May kanya-kanya na rin silang prioridad sa buhay at naiintindihan namin yun. Grace, may ginagawa ka ba? Nagtutupi lang po ako ng damit natin na nilabhan ko nung isang araw. Akala ko natutulog na kayo. Ang haba kasi ng tulog ko kanina, kaya siguro mailap ang antok sa akin ngayon. Gusto niyo po bang magkwentuhan tayo? Sige. Pasensya na po kayo, Nay, Hindi ko kayo mabilhan ng TV. Wala tuloy kayong mapaglibangan. Hindi naman ako mahilig manood ng TV kahit noon pa. Meron naman akong napaglilibangan, yung paggagansilyo ko. Alam ko po kasi na naiinip na kayo rito sa loob ng bahay. Kung marami lang sana akong pera, pagagawan ko kayo ng maliit na tindahan dito sa tapat natin Kapag magaling na ako, pwede na ulit akong magtinda. Ang plano ko po kasi, wag na kayong pabalikin sa pagtitinda sa palengke. Baka kasi magkasakit na naman kayo. Hindi naman pwede yun, anak. Ako dapat ang nagtatrabaho sa atin at hindi ikaw. Dapat nga, ine-enjoy mo ang kabataan mo. Nay, masaya po ako sa ginagawa kong pagtulong sa inyo. Kung hindi lang sana tayo iniwan ng tatay mo noon, siguro matagal ka nang tapos sa pag-aaral. Huwag na po natin siyang pag-usapan. Hindi kasi maiiwasan na hindi mababanggit ang itay mo. Lalo na meron nakakakita sa kanya sa kabilang barangay. Nandito kasi ang tiya Bing mo kanina. Nagkwento siya tungkol sa ama mo. Minsan, nakakainis din yung iba nating kamag-anak Basta makasagap lang ng chismis, wala na silang pakialam sa pwede nating maramdaman. Hindi naman siguro chismis ang gusto ng tiyahin mo. Sana kasi, sinarili na lang niya. Hindi yung pumunta pa siya rito. Alam naman natin na gusto lang niyang makita ang magiging reaksyon niyo kapag nalaman niyo ang tungkol kay Itay. Kilala mo naman kasi ang tiyahin mong yon. May pagka-intrimitida din. Nakikisama lang ako kaya hinaharap ko pa rin. Kinumusta naman ba ang kalusugan niyo? Hindi nga O kita niyo na? Yun lang ang mahalaga sa kanya Ang ibalita ang tungkol kay Itay na matagal na tayong walang pakialam. Yun nga ang sabi ko sa tiyahin mo. Matagal na kako tayong nakalimot sa kanya, kaya sana hanggat maaari, wag na siyang magkwento sa atin. Tapos ka na pala sa ginagawa mo Mabuti pa magpahinga na tayo. Maaga ka na naman gigising bukas Hindi lang naman sa pag-aasikaso sa aking inang may sakit at pagtitinda sa palengke umiikot ang mundo ko. Hindi man maladyosa ang ganda kong taglay pero masasabi ko may angkin akong ganda. Nanaman ako kay Inay. May ilan nanliligaw sa akin noon. Pero dinerecho ko na hindi ang pakikipagrelasyon ang priority ko sa buhay. May ilan na sumuko agad.
Pagkatapos ng ilang pagtatangka, naligawan ako. Meron namang hindi agad sumuko. Katulad ni Teban na 3 buwan na ring nanliligaw. Gwapo at matipuno. Yun agad ang unang mapapansin sa kanya. Yun nga lang dakilang tambay at puro kaibigan ang inaatupag. May balita akong meron na raw itong kinakasama dati na iniwan siya. Hindi ko nga lang makumpirma kung totoo ba yun. Hello, my love. Anong may love ka dyan? Mukha mo. Ouch! Ang sakit naman sa puso. OA naman. Ngayon na nga lang tayo nagkita eh. Sinupladahan mo pa ako. Eh ano ba kasing kailangan mo, ha? Nakikita mo naman siguro na busy ako ngayon. Parang hindi naman ah. Wala ka namang customer eh. Kita mo naman na busy ako sa pag-aayos ng paninda ko eh. Ano ba kasing gusto mo? Alam mo naman na ikaw ang gusto ko eh. Pwede ba, Teban? Tigilan mo nga ako sa mga gasgas mong dialogue, ah. Parang hindi mo ako na-miss ah. Mahigit 1 linggo rin tayong hindi nagkita eh. Hindi mo man lang ba tatanungin kung saan ako nang galing? San ka nga pala nang galing? Alam mo sana, hindi ka na lang bumalik. Mas tahimik kasi ang buhay ko nung wala ka. Grabe ka naman. Samantalang ako hindi matahimik habang nasa malayo. Ang drama mo naman. San ka nga kasi nagpunta? Naghanap ako ng trabaho gaya ng gusto mo. Sumama ako sa tiyuhin kong karpintero sa kabilang bayan. Eh di mabuti. Nang makaranas ka naman ng pagbabanat ng buto. Gusto ko naman talaga magtrabaho eh. Yun nga lang, ang hirap mag-apply. Alam mo naman na nasa Pilipinas tayo. Eh di pumunta ka sa ibang bansa. Doon ka maghanap ng trabaho. Sinisi mo pa talaga na nasa Pilipinas tayo. Oh, paano yan? May trabaho na ako. Eh, sasagutin mo na ba ako? Anong pinagsasasabi mo dyan? Akala ko ba pag may trabaho na ako, tsaka mo ako sasagutin? Wala akong sinasabi na ganyan, ah. Ang labo mo namang kausap. Ikaw tong malabong kausap. Wala akong binibitawang salita na kapag nagkatrabaho ka na sasagutin kita. Hindi ang pakikipagrelasyon ng priority ko. Ilang beses ko na yung sinabi, ah. Kung alam mo lang pinagdaanan ko para lang makahanap ng trabaho, tapos hindi mo rin pala ako sasagutin? Huwag mo nga akong masumbat-sumbatan, ha? Hindi naman kita sinusumbatan eh. Sana man lang kasi pahalagahan mo ang ginagawa ko. Dumadami na ang namimili. Pwede bang umalis ka na? Ay, sige, alis na ako. Huwag mo sanang isipin na susuko na ako sa panliligaw sa'yo, ha? Nung pag-uwi ko nung hapon, naging bisita namin si Kuya Buldak. Ang bakla kong pinsan. Siya lang ang pinagsasabihan ko ng tungkol sa panliligaw sa akin ni Teban. Boto naman siya sa lalaki para sa akin. Pero si Inay hindi. Hindi maganda ang kutob niya sa lalaki kaya minsan ko lang nabanggit sa kanya ang tungkol dito. Hindi maikakaila ang kilig sa pinsan ko habang nakikinig sa kwento ko tungkol kay Teban. Noon pa sinasabihan na niya ako na bigyan ko naman ng panahon ng sarili ko na magkaroon ng love life. Sa edad ko kasing 25, ni minsan hindi pa ako nagkaroon ng boyfriend. Hindi naman porke kasi nasasagutin mo si Teban, magsasama na kayong dalawa. Sa edad niyang 35, imposible naman na wala pa sa plano niya ang pag-aasawa. Ayoko lang mapasubo. Ang lungkot kasi ng buhay mo, girl. Kaya sinasabi ko sa'yo, walang masamang makipagrelasyon. Wala nga. Pero tingnan mo naman yung mga nanligaw sa akin. Pare-parehong walang pangarap sa buhay. Siguro gusto mo yung mayaman, no? Hindi naman mayaman. Gusto ko lang yung responsable. Yung alam ko na hindi ako magugutom pagdating ng araw. Siyempre, napapagod din naman akong magtrabaho, no? Alangan namang hanggang makapag-asawa ako naghahanap buhay pa rin ako. Sa bagay nga. Ako rin, gusto ko yung kapag nagkapamilya na ako. Buhay prinsesa na lang ako.
Meron kayang magseseryoso sa'yo? Meron naman siguro, no? Magkasing ganda naman tayo eh. Wala namang duda yan eh. Yun nga lang, kahit magaganda kasi ngayon, niloloko pa rin. Kaya nga kailangan piliin nating mabuti kung sino ang kakasamahin natin sa buhay. Teka nga muna. Bakit ba botong-boto ka kay Teban para sa akin? Sabi ko nga kanina, hindi naman porke sasagutin mo yung tao, siya na ang makakasama mo sa buhay. Gusto ko lang kasing magkaroon ng kulay ang buhay mo. Para kasing mas matanda ka pa sa nanay mo eh. Gusto ko lang magkaroon ka ng inspirasyon habang naghahanap buhay. Inspirasyon ko ang nanay ko sa lahat ng ginagawa ko, no? Aminin mo, nagagwapuhan ka rin kay Teban. Hmm? Oo. Aaminin ko na gwapo siya. Pero hindi sapat para sagutin ko siya, no? Ikaw pa rin naman ang magdedesisyon sa bagay na yan eh. Basta insan, huwag kang magpapakatandang dalaga, ha? Sayang ang lahi natin, no? Grabe ka naman. Hindi naman siguro aabot sa ganun. Baka kasi sa ginawa sa inyo ng tatay mo, kaya hindi mo na naisip na mag-asawa. Naniniwala naman ako na hindi lahat ng lalaki, katulad ni Itay. Ay nako, mabuti naman ganyan ka mag-isip. O paano, uuwi na muna ako ng bahay. Mag-aayos pa kasi ako dahil may lakad ako mamayang gabi. Alam mo na. Salamat sa pagdalaw, Kuya Buldak. Ay ano ba yan? Para ka na rin nanay mo. Ang ganda ng pangalan ko eh. Tawagin niyo na lang akong Buldak. Ano? Ang ganda naman ng bago mong pangalan ah. At anong ikinaganda nun? Baka mamaya may makarinig na iba, yun na rin ang itawag sa akin. Sige na, baka mamaya abutan ka pa ng ulan. Madilim na oh. O siya, babalik na lang ulit ako kapag walang ipapagawa si nanay. Babush! Si Kuya Brayden o Kuya Buldak lang ang kasundo ko sa lahat ng pinsan kong lalaki. Kahit 5 taon ang tanda niya sa akin. Parang totoong kapatid ng turing ko sa kanya. Gaya ko, wala rin siyang ama. Hindi katulad ko na hanggang grade 10 nakasama ko pa ang ama ko bago siya sumama sa ibang babae. Ang pinsan ko nasa sinapupunan pa lang siya ng nanay niya. Iniwan na siya ng ama niya na dayo lang sa lugar namin. Gaya namin ni Inay, tindera rin sa palengke ang nanay niya. Sa gulayan nga lang siya. Nang mga sumunod na araw, abala na ulit ako sa pagtitinda sa palengke. Nagdagdag na rin kasi ko ng 2 pang klase ng isdang paninda. Nang mga panahon na yon, kahit abala ko, may oras pa rin si Teban para manligaw. Sino ba itong tawag ng tawag? Ay, ikaw lang pala, Teban. Magandang araw po, Aling Lucila. Nandyan po ba si Grace? Wala pa siya dito. Ay, ano bang kailangan mo sa anak ko? Aakyat lang po sana ako ng ligaw. Ang aga mo namang umakyat ng ligaw. Mabuti pa umuwi ka na dahil wala nga dito ang anak ko. Akala ko po kasi nakauwi na siya. Wala na kasi siya doon sa pwesto niya sa palengke. Saan nga pala siya pumunta? Tsaka anong oras ang uwi niya? Hindi ko alam kung anong oras siya makakauwi galing bayan. Baka po pwede ko siyang hintayin. Sayang naman kasi yung forma ko kung uuwi lang ako. Makinig ka sa akin, Teban. Hindi ikaw ang gusto ko para sa anak ko. Alam kong mga katulad mo, paglalaruan mo lang si Grace. Huwag niyo naman po akong husgahan agad, Aling Lucila. Malinis ang intensyon ko sa anak niyo. Hindi mo ako madadala sa mga buladas mo, iho, ha? Mabuti pa, umuwi ka na at tigilan mo na ang anak ko. Matagal na po ako naliligaw sa anak niyo. Sana naman bigyan niyo ako ng pagkakataon na makitang seryoso ako sa kanya. Kahit na sabihing seryoso ka sa anak ko, baka ultimo pang date ninyo, si Grace pa ang sasagot.
Hindi ko naman po hahayaan yun. Katunayan nga niyan, may trabaho na ako para lang magustuhan ako ni Grace. Hanggang kailan ka naman kaya merong trabaho? Matagal po dahil nag-iipon na rin ako. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo ako makukumbinse. Akala mo yata hindi nakakarating sa akin ang balita na dati kang may kinakasama. Inaamin ko naman po na meron akong kinakasama pero matagal na kaming wala. Hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. Alam ko, meron ka pang itinatago. Hindi mo ako malilinlang. Sige na, umalis ka na at huwag ka nang babalik. Sandali lang po. Pambihira naman. Nagpapaliwanag pa ako, tinalikuran na ako agad. Sayang naman tong bihis ko. Nang araw na yun, bumili ako ng gamot ni inay dahil konti na lang ang stock niya. Sakto namang tumawag ang dati kong kaibigan. At sinabing magkita kami. Sa Maynila na siya nagtatrabaho at bihira na lang makauwi. Kinabukasan raw luluwas na rin siya kaya gusto niya makipagkita muna sa akin. May gusto lang daw siyang ibigay na pasalubong. Nag-chat na lang ako kay Kuya Buldak na kung pwedeng samahan muna si inay at gagabihin ako ng uwi. Papunta na nun sa bahay namin ng pinsan ko nang makasalubong niya si Kuya Teban na malungkot. Nakipagkwentuhan muna siya dito at nalaman nga na galing sa amin. Pumunta sa bayan ng pinsan ko para bumili ng gamot ng nanay niya at para na rin makipagkita sa dati niyang kaklase. Kaya nga ako pupunta sa bahay nila para bantayan si Chang dahil gagabihin siya ng uwi. Mukhang malabo na ako makabalik sa bahay nila dahil kay Aling Lucila. Pinagtatabuyan naman ako ng pinsan mo sa pwesto niya sa palengke. Hindi ko na talaga alam kung saan ako lulugar. Pinagbawalan ka ba ni Tia Luz? Oo, ang sakit nga niya magsalita eh. Hinusgahan na rin niya ang pagkatao ko. Nag-iisa lang kasing anak ang pinsan ko. Natural lang na ganun ang reaksyon ni Tia Lucila. Tapos hindi pa maganda ang reputasyon mo. Alam ko naman yun eh. Kaya nga ako humihingi ng pagkakataon na patunayan na malinis ang intensyon ko kay Grace. Ang swerte naman ni Grace. Biruin mo, siya lang ang nakapagpatino sa'yo. Tulungan mo naman ako sa pinsan mo. Sige ba, basta mangako ka. Hindi mo siya lolokohin at paiiyakin ha. Oo naman! Tatanawin ko rin malaking utang na loob kung tutulungan mo ako. Sige na nga. Ibig sabihin, tutulungan mo ako sa panliligaw ko sa pinsan mo? Oo nga, ang kulit mo rin no. Salamat ha. Kapag naging kami ni Grace, kahit anong hilingin mo, sabihin mo lang, gagawin ko. Talaga? Aasahan ko yan ha, kapag naging kayo na ng pinsang kong si Grace. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, tumuloy na si Kuya Buldak sa bahay namin. Naabutan pa niyang nakaupo sa sala si inay at parang malalim ang iniisip. Agad naman niyang sinabi kung bakit nandun siya. Yun siguro ang best friend niya nung nag-aaral pa siya. Sa Maynila na ngayon nagtatrabaho. Minsan lang naman po siyang makipagkita sa kaibigan, kaya sabi ko mag-enjoy na lang siya at ako nang bahala sa inyo. Yun nga sana ang gusto ko. Ang enjoyin niyang kabataan niya. Kaya lang, kung hindi siya magtatrabaho, paano kami kakain? Yun nga lang, buti sana kung may ipon kayo. Naaawa na nga ako sa kanya eh. Ang mamahal pa ng gamot na iniinom ko, kaya halos wala rin siyang maipon. Kasya lang talaga ang kinikita niya sa pagtitinda ng isda. Huwag po kayong mag-alala, Chang. Makakaraos din kayo. Gusto ko nang bumalik sa pagtitinda ng isda eh. Nako, Chang, mabuti po natapusin nyo na muna ang gamutan nyo. Nandyan lang naman ang paghahanap buhay. Pakiramdam ko kasi, pabigat na ako kay Grace. Naiintindihan ko naman po ang nararamdaman ninyo. Pero mas lalo kayong magiging pabigat kay Grace kung magkakasakit ulit kayo. Kaya nga eh, naiinip na rin kasi ako. Hindi naman ako sanay na nandito lang sa bahay. Kapag bumalik po kayo sa doktor nyo, tanungin nyo kung hanggang kailan pa kayo iinom ng gamot. Palagay ko naman bumabalik na sa dati ang kalusugan nyo.
Malakas na rin naman ang katawan ko. Hindi na rin ako dinadalahit ng ubo. Mabuti naman po kung ganun. Puro sa akin na lang ang napagkwentuhan natin. Kumusta ka na pala, iho? Baka po ang ibig niyong sabihin iha, Chang. Puro ka talaga kalokohan. Talaga bang bakla ka? Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Nako, Chang, elementary pa lang ako Alam ko na kung ano ako. Kaya hindi na talaga ako magbabago. Mabuti natanggap ng nanay mo na bakla ka. Wala naman po siyang choice Nag-iisa lang din niya akong anak. Kung itatakwil niya ako, sino na lang ang mag-aalaga sa kanya kapag tumanda siya? Mabait din naman kasi ang nanay mo. Wala pong duda yon. Pareho po kayong mabait. Wala akong kamalay-malay no na ang pinsan kong si Kuya Buldak ang kasabwat ni Teban para mapasagot ako. Ang pinsan ko ang nagsasabi ng mga dapat niyang gawin at ibigay sa akin para mahulog ang loob ko. Minsan sa pwesto ko sa palengke, nagpapadala ang lalaki ng pagkain ko sa tanghalian. Madalas na iutos lang niya yun sa mga batang kargador ng palengke. Hindi naman maiwasang tuksuin kami ng mga katabi kong kapwa tindera ko. May ilan pa nga na nagsasabi na sagutin ko na nga daw. May iba naman na pag-isipan ko raw muna. Dahil nga sa hindi magandang reputasyon ng lalaki sa lugar namin. Aaminin ko sa ginagawa niya nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Talaga bang may pag-asa ako dyan sa pinsan mo? Oo naman. Huwag mo sabihin nawawalan ka na ng pag-asa. Hindi naman sa ganun. Baka kasi masayang lang ang ginagawa ko Ganon talaga sa panliligaw. Mamumuhunan ka muna bago mo makuha ang matamis na oo ng nililigawan mo. Ganyan din kasi ang ginagawa ko sa mga nanliligaw sa akin. Pahihirapan ko muna bago sagutin. Puro ka naman kalukuhan Totoo naman Kunti na lang, bibigay na rin ang pinsan ko. Baka nga nahulog na ang loob niya sa'yo Baka lang inaalala niya si Chang. Bakit kaya ayaw sa akin ng nanay niya? Siguro dahil sa ginawang pag-iwan ng tatay ni Grace sa kanila. Baka natatakot si Chang na mangyari yun sa anak niya. Iba naman ako Hindi ko gagawin yun kay Grace. Dapat siguro suyuin mo rin ang tiyahin ko. Paano ko naman gagawin yun? Pinagbawalan nga niya akong pumunta sa bahay nila. Iyon nga lang. Kailangan ko nang mapasagot si Grace sa lalong madaling panahon. Nauubusan na ako ng oras. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, mauubusan na ako ng oras na padalan siya ng mga bagay na gusto niya. Kasi, isasama na naman ako ng tiyuhin ko sa kabilang bayan para magtrabaho. Matatagalan ba bago ka makabalik? Hindi naman. Lingguhan naman ang uwi namin Uuwi ka naman pala Ang gawin mo, magpaalam ka na lang sa pinsan ko. Ganun na nga lang ang gagawin ko. Isang araw nautusan ng nanay niya ang pinsan ko na magdala ng ulam sa bahay namin. Dahil wala naman siyang gagawin, tumambay na muna siya sa amin. Malapit na rin naman ako umuwi nun galing palengke. Naisip ni Kuya Buldak na itanong kunwari kay Inay ang tungkol sa panliligaw sa akin ni Teban. Ang kaninang masigla na palitan ng pagkunot ng noo ni Inay. Para tuloy gustong pagsisihan ng pinsan ko na nabanggit pa si Teban. Ayoko talaga sa lalaking yon. Hindi siya makakabuti kay Grace. Bakit nyo naman po nasabi yan, Chang? Masama ang kutob ko sa kanya. Baka kaya po ganun ang tingin nyo sa kanya dahil sa ginawa ni Chong. Walang kinalaman ang tiyong mo sa masamang kutob ko sa Teban na yon. Basta, mahirap ipaliwanag. Sa tagal na po kasi ng panliligaw niya kay Grace, hindi pa rin siya sumusuko. Tsaka po, marami ang nakakapansin na malaki na ang pinagbago niya. Pwedeng pakitang tao lang ang ginagawa niya para mahulog ang loob ng anak ko. Baka naman po sa sobrang higpit niyo, hindi na makapag-asawa si Grace. Hindi ko naman siya pinagbabawala na tumanggap ng manliligaw. Ang gusto ko lang, kilalanin niya munang mabuti.
Kapakanan lang naman niyang iniisip ko eh. Sa lahat po kasi ng nanliligaw sa pinsan ko, si Teban na lang ang natira. Pwede siya magpaligaw, basta wag lang sa lalaking yun. Kahit kailan, hindi ko siya matatanggap sa pamamahay ko. Talagang mabigat ang loob niyo kay Teban, ha? Nararamdaman ko na merong itinatagong lalaking yon. Wag na wag nga lang talaga mahuhulog ang loob ni Grace sa kanya, nako. Oras na malaman ko na may masama siyang motibo, ay hindi niya magugustuhan ang gagawin ko sa kanya. Katakot naman niyang sinasabi niyo, Chang? Hindi ako nagbibiro. Magagawa kong imposible, oras na masakta ng anak ko. Balita ko po sasama ulit si Teban sa tiyuhin niya para magtrabaho sa ibang lugar. Huwag na kayong mag-alala, hindi na sila magkikita ni Grace. Baka doon na rin siya makakilala ng ibang babae. Sana nga, ibaling na lang niya sa ibang babae ang atensyon niya. Lubayan na niyang anak ko. Huwag na nga po natin pag-usapan ng lalaking yun. Nawawala kasi ang pagkakwela niyo eh. Ang saya pa naman ang usapan natin kanina. Ayoko talaga kasing mababanggit ang pangalan ng lalaking yun. Sige po, Chang. Mula ngayon, hindi ko na siya babanggitin kahit kailan. Nagliligpit na ako ng mga banyera nang biglang lumapit sa akin ng batang kargador ng mga gulay. Meron siyang inabot sa akin na sulat. Bago pa man ako makapagtanong, mabilis na siyang tumakbo palayo. Binasa ko ang nakatuping sulat. Galing pala kay Teban. Ayon sa sulat, kung pwede kami magkita bago ko umuwi sa may kainan na malapit sa palengke. Gusto lang daw niyang personal na magpaalam sa akin. Dahil sa kuryosidad kung saan siya pupunta, pumayag ako makipagkita sa kanya. Sa ibang lugar na lang tayo mag-usap. Nakakahiya kasi rito eh. Oh, bakit ka naman mahihiya? Umorder naman tayo ah. Tingnan mo naman ang itsura ko. Amoy isda rin ako. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Huwag mo nga akong binobola ah. Hindi kita binobola. Ang tagal ko na nga naliligaw sa'yo. Sa palagay mo, mambobola pa rin ako? Bakit nga pala nagpapaalam ka? Saan ka naman pupunta? Kasi sasama na naman ako ng tiyuhin ko sa ibang lugar para magtrabaho. Hindi ka na bababalik? Lingguhan kasi ang uwi namin. Siyempre, mamimiss kita ron. Sus! Akala ko naman hindi ka na babalik. Parang ayaw mo na nga yata akong pabalikin eh. Hindi naman sa ganon. OA naman kasi na kailangan mo pang magpaalam. Akala mo naman aabuti ng ilang buwan bago bumalik. Ayoko naman kasi na basta na lang akong aalis at hindi na magpaparamdam sa'yo. Mag-iingat ka ron ah. Para sa'yo, mag-iingat ako. Salamat nga pala sa mga padala mo sa akin. Sana hindi ka na nag-abala pa. Lagi naman kasi akong may baon eh. Wala yun. Alam mo namang lahat gagawin ko para mapasaya ka lang. Baka may gusto ka pang orderin. Okay na to sa akin. Kailangan ko na rin kasing umuwi eh. Kabisado kasi ni Ina yung oras ng uwi ko. Ayokong mag-alala siya kung maaatrasado ako ng uwi. Galit na galit sa akin ang nanay mo. Hindi tuloy kita madalaw sa inyo. Pagpasensyahan mo na si Inay ah. Ganun lang yun. Pero napakabait nun. Siguro sa'yo o sa ibang tao. Pero sa akin hindi. Dahil siguro sa ginawang pag-iwan sa amin ni Itay, kaya nawalan na ng tiwala si Inay sa mga lalaki. Sana mapaliwanagan mo siya na hindi naman ako katulad ng tatay mo. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Mula ng araw na yun, tuluyan na nagbago ang pagtingin ko kay Teban. Lagi na rin kami magka-chat. Lalo na sa gabi bago ako matulog. Lahat ng nangyayari sa akin kay Kuya Buldak ko lang sinasabi. Halata naman ang saya sa kanya. At sinabihan pa ako na walang masama kung sasagutin ko na si Teban. Tingin daw niya dahil sa akin kaya nagbago ito. Naroon pa rin ang pag-aalinlangan sa akin lalo na ayaw sa kanya ni Inay.
Ayoko naman maglihim ako kapag nakipagrelasyon ako. Naguguluhan tuloy ako sa magiging desisyon ko. Naiintindihan naman kita na ayaw mong masaktan si Chang. Pero tingin ko naman maiintindihan ka rin niya sa huli. Natatakot kasi akong suwayin si inay eh. Paano kung totoo ang kutob niya kay Teban? Mas lalo mo ngang makikilala si Teban kung seryoso ba siya sa'yo o may ibang pakay kapag naging kayo na. Palagay ko naman, malinis ang intensyon niya. Kung gusto mong maging masaya, kailangan marunong kang sumugal. Naguguluhan ako, kuya. Alam ko dahil sa nanay mo. Kung sakali, ito ang unang beses na mag-aaway kami. Nasa hustong gulang ka na naman para magdesisyon eh. Huwag mo naman hayaan na ang nanay mo lagi ang magdedesisyon para sa'yo. Sa bagay nga, gusto ko na ring sagutin si Teban pag uwi niya sa 1 linggo. Siguro, ililihim ko na muna kay inay. Maniwala ka sa akin. Sa umpisa lang magagalit si Chang. Ay, sana nga. Siya nga pala, kailan nga pala uli ang balik niyo sa doktor ng nanay mo? Matagal pa ulit. Bakit mo naman naitanong? Tingin ko kasi kay Chang, bumubuti na ang lagay niya. Ay oo, salamat sa Diyos. Gusto na nga niyang bumalik sa pagtitindi. Sabi ko, hintayin muna namin ang sasabihin ng doktor niya. Pero, alam mo, sa totoo lang insan, ayoko na sana siyang pabalikin sa pagtitindi. Siya lang tong makulit. Kung sakali na babalik na si Chang, 2 na ba kayong magtitinda? Kung hindi ko mapipigilan si inay, plano ko na mag-apply ng trabaho. Mahirap naman kasi na 2 pa kaming magtitinda. Maghahati pa sa kita. Sa bagay nga, tama ka rin. Tsaka, kapag magkasama kayo ni Chang, malamang bantay sarado ka niya kay Teban. Kung meron lang sana akong ipon, hindi ko na talaga hahayaan na magtinda si inay sa palengke. Oo nga, baka magkasakit ulit siya doon. Kumbinsihin mo pa rin na wag nang bumalik. Pag-uwi ni Teban galing trabaho, tsaka ako siya sinagot. Kitang-kita sa kanya ang saya. Binuhat pa niya ako at saka inikot-ikot. Tawa naman ako ng tawa. Alam kong hindi ako nagkamali sa aking desisyon. Kahit may agam-agam sa dibdib ko dahil yun ang unang pagkakataon na sinuway si inay. At baka merong magparating sa kanya tungkol sa amin ni Teban. 2 linggo na kami magkarelasyon nang mapansin kong nabawasan ang pagiging sweet niya. Lagi pa rin kaming nagchat-chat sa gabi bago matulog. Pero ramdam kong parang merong nagbago. Iniisip ko na lang na baka napagod siya sa trabaho niya. Hi, Teban! Masaya ako para sa inyo ni Grace. Alam mo na pala. Oo naman, no? Ako pa ba ang hindi makakaalam? O saan nga pala ang punta mo? Hindi na kasi ako nakatiis na puntahan ka para batiin. Hindi kasi tayo nagkikita. Ganun ba? Ngayon na nabati mo na ako. Pwede ba umalis ka na? Baka kasi may makakita pa sa'yo dito eh. Kararating ko lang pinapaalis mo na agad ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Baka may makakita sa'yo. Ano naman kung may makakita sa akin dito? Alam na mga taga rito na binabae ka. Gusto mo bang pag-isipan nila ako na pumapatol sa bakla, ha? Grabe ka naman. Pwede mo naman sabihin sa kanila na magkaibigan tayo dahil girlfriend mo na si Grace. Umalis ka na nga lang kasi. Ba't teka nga lang, bakit ba parang nag-iba ka na yata? Paano? Inaabala mo ako eh. Ay, pasensya na ah. May trabaho ka ba ngayon? Wala. Magkikita kami ng mga tropa ko. Kaya sumibat ka na bago ka pa nila maabutan dito. Ang alam ng pinsan ko, nasa trabaho ka. Tapos sasabihin mo na makikipagkita ka sa mga kaibigan mo? Wala ka nang pakialam kung ano gagawin ko sa araw na to. Ay, ewan ko lang ha. Naninibago ako sa iyo ngayon eh. Talaga bang hindi ka alis?
O baka gusto mo namang matikman pa ang kamao ko? Ay, ayoko nga. Aalis na nga ako. Alis ka rin naman pala eh. Gusto mo pang magalit ako? Nagtataka naman ang pinsan ko sa inasal na yun ni Teban. Kahit nagkita kami ng araw na yun, hindi naman niya binanggit. Dahil baka mainit lang talaga ang ulo ng lalaki nung pumunta siya. Nang mga sumunod na araw, wala naman akong napapansing kakaiba sa boyfriend ko. Maliban sa hindi na nga siya nagpapadala ng pagkain ko sa tanghalian o kaya merienda. Ang pinagtataka ko pa, siya ang nangihiram sa akin ng pera. Dahilan niya nagkaroon ng emergency sa kanila. Naulit pa yun ng ilang beses. Hanggang sa mapansin na ni inay na konti lang ang perang ibinibigay ko sa kanya. Matumal ba ang benta ng isda ngayon? Opo, Nay. Minsan nga po binibenta ko na yun sa paluging presyo. Basta maubos lang. Ganun talaga. Nagtataka lang nga ako kung bakit sunod-sunod naman. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Makakabawi rin tayo sa mga susunod na araw. Oo anak, isandaling panahon na rin naman at matutulungan na rin kita. Alam ko na napapagod ka na rin. Kapag nakabalik na ako, magpahinga ka muna. Naku, Nay. Alam niyo naman na mana ako sa inyo eh. Hindi rin ako mapapakali dito sa bahay. Sanay akong nababatak ang katawan ko. Sa bagay nga. Sige na iha, magpahinga ka na muna. Kitang-kita kasi sa itsura mo ang pagod eh. Hindi naman po ako ganong pagod. Inaantok lang ako. Oo nga pala, buti nabanggit mo yan. Sino bang lagi mong kasyat at ang tagal mong matulog sa gabi? Ay, mga kaibigan ko lang po, Nay. Kaibigan nga lang ba? Wala ka bang inililihim sa akin? Opo, Nay. Kaibigan lang talaga. Tsaka, ano naman ang ililihim ko? Baka mamaya may boyfriend ka na pala. Kung meron po, edi sana ipinakilala ko na sa inyo. Tsaka, usapan natin na paaakyatin ko sila ng ligaw dito sa bahay. Dahil yon ang tama. Ayoko lang kasi na hindi ka magabayan sa pagpili ng tamang lalaki. Tsaka, gusto ko rin makilate sa manliligaw mo. Alam ko naman po yun. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng gustong manligaw sa akin, binasted ko na agad. Mas gusto ko munang ilaan ng oras ko sa inyo at sa paghahanap buhay. Nakukonsensya man ako, natatakot naman ako magtapat kay inay. Hindi ko akalaing hindi pala ganun kadali ang pinasok ko. Siguradong mas lalo niyang aawayin si Teban oras na malaman niyang malaki na ang utang nito sa akin. Nang minsan magkita kami ni Kuya Buldak, sinabi ko sa kanya ang lahat. Akala ko maiintindihan niya ako. Pero hindi ko inaasahan na magiging reaksyon niya. Napunta na ba talaga sa talampakan niyang utak mo, ha? Kung nagagalit ka dahil nagpautang ako, huwag kang mag-alala. Ibabalik naman niya yun eh. Naniwala ka naman. May sakit ang nanay mo, pero inuna mo pa rin ang lalaking yun. Ano bang problema mo, ha? Dati, kulang na lang, ipagtulakan mo ako kay Teban. Ngayon naman, nagagalit ka dun sa tao. Gaga, nagagalit ako dahil sa pagpapautang mo. Alam mo naman ang kalagayan yun ng nanay mo eh. Alam ba ni Chang ang ginawa mo? Yung relasyon nga namin, hindi niya alam eh. Yun pa kaya? Kapag umutang pa siya ulit, huwag mo nang bigyan. Kalalaki niyang tao, nangungutang siya sa'yo. Emergency naman kasi. Alam ko, kapag nalagay din ako sa sitwasyon niya, tutulungan din niya ako. Hindi tayo nakakasiguro sa bagay na yan. Kailan daw ba niya babayaran ang utang niya sa'yo? Ay, wala siyang sinabi kung kailan. Siguro kapag natapos ang problema niya. Basta, kahit anong mangyari, singilin mo siya, ha? Oo naman. Tsaka pera lang naman yun. Anong pera lang?
Mabuti sana kung mayaman kayo. Tsaka sa tingin mo, lalo siyang magugustuhan ni Chang oras na malaman niya ang ginawa ng boyfriend mo? Tama na nga, kuya. Pagod na nga ako eh. Pinapagalitan mo pa. Tama lang na pagalitan kita dahil turing ko sa'yo na kababatang kapatid. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Alam ko naman yun. Kaya lang eh, kung magsalita ka kasi, parang wala kang tiwala sa tao. Hindi naman kasi tama ang ginawa niya eh. Okay, sige. Para matahimik ka na. Kapag nag-chat siya sa akin, itatanong ko kung kailan niya ibabalik ang pera ko. Hindi lang masabi sa akin ni Kuya Buldak na kinukutuban na siya ng hindi maganda. Hindi lang niya maamin na baka nga totoo ang hinala ng nanay ko tungkol kay Teban. Kaya pagkatapos namin mag-usap ng araw na yon, nagpaalam na siyang uuwi. Pero lingid sa akin, balak niyang puntahan si Teban para kumprontahin. Sakto namang nakatambay nun sa labas ng bahay si Teban at 3 kaibigan. Nagtatawanan pa ang mga yon habang nagiinuman. Nahinto lang sila nang makita siyang paparating. Dito ba napupunta ang perang inuutang mo kay Grace? Pakialam mo ba, ha? Talagang may pakialam ako dahil niloloko mo siya. Pwede ba bakla, umuwi ka na? Huwag mo kaming abalahin dito. Ang bilis mo namang ipakita ang tunay mong ugali. Tama nga ang nanay ni Grace. May itinatago kang ugali. Wala na kayong magagawa pa. Sinagot na ako ng pinsan mo. Sasabihin ko sa kanya na hiwalayan ka na. Subukan mo lang at mananagot ka sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo. Ngayon mismo, malalaman ni Grace na isa kang manloloko. Tingin mo kaya maniniwala sa'yo si Grace, ha? Mula nang maging kami, wala akong ginawang masama sa kanya. Yung ginawa mong pangungutang sa kanya, hindi ba panloloko yon, ha? Labas ka na kung may utang ako sa kanya. Ipapaalam ko kay Tia Lucila ang relasyon yung dalawa. Bago pa tuluyang makatalikod ang pinsan ko, nahablot na siya ni Teban. At sinalubong ng kamao. Bago pa siya naawat ng mga kasama, nasuntok niya ulit si Kuya Buldak. Pagapang lumalayo ang pinsan ko. Habang pigil sa magkabilang braso si Teban ng mga kasama. Bitiwan niyo ako! Hindi pa ako tapos sa baklang yan! Hayop ka! Demonyo ka! Mamatay ka na sana! Ikaw ang papatayin ko kapag hindi ka tumigil sa pakikialam sa relasyon namin ni Grace! Hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal at pagtitiwala ng pinsan ko! Bitiwan niyo ako sabi! Tutuluyan ko ng baklang yan at itatabong ko sa palaisdaan ng chewing ko. Tignan ko lang kung may makakita pa sa katawa mo. Wag! Maawa ka! Saklala! Tulungan niyo ako! Bumalik ka rito! Kahit saan ka magtago, mahahanap kita! Gagawin ko yung sinabi ko! Kahit masakit ang katawan dahil sa bugbog na inabot, mabilis pa rin nakatakbo palayo sa lugar na yun ng pinsan ko. Nanginginig din sa matinding takot ang mga tuhod niya. Palingalinga rin siya sa pag-aakalang may sumusunod sa kanya. Nagsisisi tuloy siya kung bakit pa siya pumunta sa bahay ni Teban. Malayo kasi ang tinitirhan nito at walang mga kapitbahay. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makakita ng mga grupo ng mga lalaki at babae. Nagtataka naman ang pagkakatingin sa kanya ng mga yon. Pero hindi siya nagsalita hanggang makauwi sa bahay nila. Nagkataon namang wala ang nanay niya at 1 linggong hindi uuwi. Dahil may dinalaw na kamag-anak sa Maynila. Hindi naman ako nagtataka kung ilang araw nang hindi nagpapakita sa akin ng pinsan ko. Ganun naman yun, minsan basta na lang susulpot. Pauwi na ako ng araw na yun nang dumating si Teban. Niyaya niya akong magmerienda na muna bago umuwi. May problema ba? Wala naman. Bakit mo na itanong? Halata kasi sa'yo na problemado ka eh.
May problema nga ako kung paano kita mababayaran sa mga utang ko sa'yo. Di ba sabi mo naman, sa sahod mo ako babayaran? Yun na nga ang problema eh. Wala na akong trabaho. Ha? Bakit naman? Kailangan kasi magbawas ng mga tao. Isa ako sa mga baguhan kaya nakasama ako. Ganun ba? Makakapaghintay naman ako eh. Hindi ko pa naman kailangan ng pera ngayon. Kaya lang baka sugurin na naman ako ng pinsan mong bakla. Ano? Pinuntahan ka ng pinsan ko? Sinisingil ba naman ako? Kahit nagpaliwanag na ako, ang kulit pa rin niya. Bakit kasi kailangan mo pang sabihin sa kanya? Naku, Teban. Pasensya ka na ah. Hindi ko naman kasi alam na magagalit siya eh. At pupuntahan ka pa. Para na kasi kaming magkapatid ng pinsan ko. At lahat, sinasabi ko sa kanya. Baka mamaya kung ano pa mga kasinungalingan na sabihin nun sa'yo para lang makipaghiwalay ka sa akin. Hindi naman ako bata para makinig sa kanya. Tsaka pagdating sa personal kong buhay, ako lang ang masusunod at hindi ang ibang tao. Kahit papano nakahinga na ako ng maluwag. Alam ko kasi na ipaglalaban mo ang pagmamahalan natin. Alalahanin mo sana yung ilang buwan na panliligaw ko sa'yo. Oo naman. Nakita ko naman lahat ng pagtsatsaga mo eh, para lang sagutin kita. Hindi lang yun. Nagkabaon-baon ako sa utang dahil sa pagpapadala ng mga pagkain sa pwesto mo. Hindi ka dapat nangungutang. Sabi ko nga sa'yo, lahat gagawin ko para lang pasayahin ka. Makita lang at makasama ka lang eh, masaya na ako. Ako rin. Mabuti pa, kumain na tayo. Baka naghihintay na si inay sa akin eh. Pwede bang ikaw muna ang taya ngayon? Wala kasi akong pera eh. Pangako, sa susunod, ako na ang gagastos sa mga date natin. Oo naman, walang problema sa akin. Sa relasyon naman eh, dapat bigayan talaga. Dahil hindi naman ako pwedeng ihatid ni Teban sa bahay, pagkatapos namin kumain, nagkanya-kanya na kami. May pupuntahan pa daw na kaibigan ng boyfriend ko. Itatanong daw niya kung may alam yun na trabaho na pwede niyang pasukan. Ako naman dumiretso na ng uwi. Nadatnan ko si inay na nananahi sa sala. Nagmano lang ako sa kanya at naupo sa tapat niya. Kumusta ang araw mo? Okay lang naman po. Ayun, lalong tumumal ang benta ng isda. Galing nga pala dito si Buldak. Po? Ano raw ang sadya niya? Di ikaw, akala niya nandito ka na eh. Sabi ko nga, mula ka kung tumumal ang benta ng isda, madalang ka nang makauwi ng maaga. Baka po, dalawin ko na lang siya sa kanila. Mabuti pa nga. Nag-aalala din kasi ako sa kanya. Dumating kasi siya dito sa bahay na puro pasa ang mukha at halatang may iniinda. Pilit ko ngang pinapaamin kung sino ang mga gumawa nun sa kanya. Ayaw talagang sabihin. Baka naman po may nakaaway si kuya. Kilala mo ang pinsan mo. Mabait na tao mula pa noon. Sino naman kaya ang posibleng magalit sa kanya? Hindi po kaya boyfriend niya ang gumawa nun sa kanya? Posible din. Pero wala naman tayong nababalitaan na boyfriend niya dito. Kung hindi po siya magtatapat, hindi po natin malalaman kung sino ang nanakit sa kanya. Tingin ko pa nga sa kanya takot na takot. Wala pa naman ang nanay niya sa kanila. Mabuti pa po puntahan ko na lang siya ngayon. Kukumbinsihin ko rin siya na dumito muna sa atin. Sige nga iha, tatawagan ko rin ang nanay niya. Baka mamaya habang nasa malayo siya, may masamang mangyari sa anak niya. Lalakad na po ako, Nay. Hindi naman ako magtatagal. Nang makarating ako sa bahay ng pinsan ko, saradong-sarado yun kahit ang mga bintana. Pero nararamdaman kong nasa loob lang siya kaya kumatok na ako sa pinto. Kasabay ng pagtawag sa pangalan niya. Bumukas naman yun at tumambad sa akin ang mukha ni Kuya Buldak na nangingitim ang pasa sa kanang pisngi.
Pinatuloy naman niya ako at agad na isinara ang pinto. Kuya, sinong may gawa nito sa'yo, ha? Sabihin mo kung sino. Baka hindi mo ko paniwalaan kung sasabihin ko sa'yo. Pwede bang hindi kita paniwalaan? Pinsan kita. Nag-report ka na ba sa pulis? Hindi pa. Sasamahan na kita para maipakulong ang gumawa nito sa'yo. Kailangang magbayad siya. Kaya mo ba talagang ipakulong ang lalaking mahal mo? Anong ibig mong sabihin? Si Teban ang gumawa nito sa akin. Sinaktan niya ako at pinagtangkaan pang papatayin at itatapon sa palaisdaan ng tiyuhin niya. Sinita ko kasi siya dahil sa pangungutang sa'yo. Hindi yan magagawa ni Teban. Akala ko ba maniniwala ka sa akin dahil magpinsan tayo? Wala naman kasi siyang dahilan para gawin niya yan sa'yo. Lumabas na ang tunay niyang ugali, Grace. Nagpapanggap lang pala siyang mabait at masigasig sa panliligaw sa'yo para makuha ang loob mo. Sinungaling ang lalaking yon. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Teban. Maniwala ka sa akin. Niloloko ka lang niya. Gusto lang niyang perahan ka. Pinagpustahan ka rin ng mga kaibigan niya. Huwag kang bibigay sa kanya. Oras na makuha na niya ang gusto mo, iiwan ka na lang niya na parang basura. Saan mo ba nakuha ang mga sinasabi mong yan, ha? Mismong tropa niya ang nagsabi. Nakonsensya lang siya dahil may kapatid din siyang babae na kasing edad mo. Kung gusto mo samahan kita kay Joel, para siya mismo ang magsabi sa'yo. Hindi na kailangan dahil hindi naman ako naniniwala sa'yo. Maniwala ka naman sa akin. Makinig ka habang hindi pa huli ang lahat. Ano bang ginawa sa'yo ni Teban para siraan mo siya ng ganyan? May gusto ka ba sa kanya, ha? Masama ba ang loob mo dahil ako ang pinili niya? Hindi yan ang dahilan ko. Gusto lang kitang iligtas sa halimaw na yon. Kuya, ngayon lang ako naging masaya. Huwag mo naman sanang sirain ang relasyon namin. Huwag kang maniwala sa matatamis niyang salita. Sasaktan ka lang niya. Ikaw ang gustong manakit sa akin at hindi si Teban. Mahal niya ako at siya lang ang paniniwalaan ko. Kapag hindi mo siya nilayuan, isusumbong kita kay Chang. Sige, gawin mo. At kalilimutan ko ng magkamag-anak tayo. Grace! Bumalik ka dito! Niloloko ka lang ng lalaking yon! Hindi ko na pinakinggan ng sinasabi ni Kuya Buldak. Masyado akong nasaktan sa mga paratang niya sa boyfriend ko. Pwedeng tama nga ang hinala ko na may gusto siya rito. At masama ang loob niya kaya sinisiraan niya. Pagdating sa bahay, sinabi ko na lang na hindi ko nadatnan si Kuya Buldak sa kanila. Kinabukasan hindi ko akalaing gagawin nga ng pinsan ko ang magsumbong kay inay. Nang pag-uwi ko, galit na galit si inay sa akin. Sinalubong pa niya ako ng sampal. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa akin, ha? Kailan pa? Nay, hayaan niyo naman akong magpaliwanag, Nagawa mo pang kampihan ng lalaking yon kaysa sa pinsan mo na laging nasa tabi mo kapag may kailangan ka. Hindi naman po magagawa ni Teba na manakit ng tao. Lalo na kay Kuya Buldak. Tama nga ang pinsan mo. Nabulag ka na ng lalaking yon. Hindi mo na ba talaga naaalala mga pangaral ko sa'yo, ha? At anong klase siyang lalaki na hindi man lang humaharap sa akin? Gusto naman po ni Teba na umakyat ng ligaw dito sa bahay. Kaya lang, kayo ang ayaw. Dahil alam ko na hindi malinis ang intensyon niya sa'yo. Hinusgahan niyo naman agad yung tao dahil lang sa ginawa sa atin ni Itay. Alam ko na masama ang lalaking yon. Hindi sa nakikita kong ama mo sa kanya. Bigyan niyo naman po ng pagkakataon si Teban.
Napatunayan niyang mahal niya ako. Kahit anong gawin niya, hindi niya ako mapapaniwala. Kalimutan mo na siya! Nay, buong buhay ko, naging masunurin ako sa inyo. Hayaan niyo naman akong maging masaya. Hindi kita hinahadlangan na maging masaya, pero hindi sa lalaking yun. Ano ba kasing inaayawan niyo sa kanya? Nagtanong ka pa talaga? Noon pa, alam mo ng reputasyon ng taong yon. Pero nagawa mo pa talagang patulan siya. Nagbago na po si Teban. Nagbago siya dahil sa akin. Talaga bang nagmamatigas ka? Nay, nakikiusap po ko sa inyo. Huwag niyo naman kaming paghiwalayin, oh. Mamili ka. Ang lalaking yon o ako na iyong ina. Pareho ko po kayong mahal, Nay. Ayokong mamili. Hindi maaari. Kung ito lang ang paraan para mailigtas kita sa lalaking yun, ay gagawin ko. Oras na piliin mo siya. Kalimutan mo na ako na iyong ina. Ilang araw na mula nang maganap ang pagtatalo namin ni Inay. Hanggang ngayon hindi pa rin niya ako kinakausap. Gulong-gulo na ang isip ko sa dapat kong gawin. Mahal ko si Inay pero paano naman ang sarili kong kaligayahan? Hindi rin kami nagkikita ni Teban. Sinabi ko sa kanya na alam na ni Inay ang tungkol sa amin. Wala kaming ibang sinisisi kundi si Kuya Buldak. Dahil na rin sa mga sinasabi ni Teban, lalo ako nagtanim ng sama ng loob sa pinsan ko. Gusto na rin ng boyfriend ko na magtanan na lang kami. Palagay niya kasi kahit anong gawin niya, hindi talaga siya matatanggap ni Inay. Baka mas lalo lang lumala ang problema natin kung yan ang gagawin nating solusyon. Bakit naman? Kung tutuusin sa edad kong to, dapat may tumatawag na sa aking tatay. Baka tuluyan na akong itakwil ni Inay kapag sumama ako sa'yo. Alam mo, hindi ka mahal ng nanay mo eh. Hindi totoo yan. Walang ina na hahadlangan ng kaligayahan ng anak. O baka naman kahit sinong lalaki tututulan ng nanay mo dahil natatakot siyang maiwang mag-isa. Ang tingin lang sa'yo ng nanay mo, gamit na pag-aari niya. Kung alam mo lang, na lagi kong ipinagdarasal na sana mapatawad na tayo ni Inay at tanggapin na ang relasyon natin. Malabo na yung pagdadasal mo. Napapagod na rin ako sa pag-intindi sa'yo. Bibigyan lang kita ng ilang araw. Kapag hindi ka pa pumayag sa gusto ko, ako na mismo makikipaghiwalay sa'yo. Teban, pati ba naman ikaw? Binibigyan na rin ako ng ultimatum? Nakakapagod na kasi maghintay eh. Akala ko ba mahal mo ko? E di sana, handa mo kong hintayin. Kung talagang mahal mo ko gaya ng laging bukang bibig mo, sasama ka sa akin. Iwan mo na makasarili mong ina. Ilang araw ko rin pinag-isipan ng sinabi ni Teban. Magaling na rin naman si Inay at kaya na niyang maghanap buhay. Nakakaramdam na rin kasi ako ng pagre-rebelde dahil sa ginagawa niyang paninikis sa akin. Nung gabing yun, nakabuo na ako ng plano na sumama na ng tuluyan kay Teban. Nang mga sandaling yun, nilalamon na rin kasi ako ng pagtatampo kay Inay. Na sa kabila ng mga sakripisyo ko sa kanya, nagagawa pa rin niyang hadlangan ng kaligayahan ko. Kinabukasan maaga pa rin akong gumayak, hindi para pumunta sa palengke, kundi para puntahan si Teban. Hindi pa yun ang araw ng usapan namin pero gusto ko nang umalis sa bahay namin. Madilim-dilim pa nang dumating ako sa tinutuluyan niya. Bukas lahat ng ilaw at bahagyang nakaawang ang pinto. Akmang itutulak ko na yun nang bigla yung bumukas at tumambad si Teban. Mabuti naman, naabutan mo pa ako. Aalis ka ba? Oo, gusto ko na kasi magpakalayo-layo. Tingin ko naman hindi mo magagawang talikuran ng inay mo.
Kaya nga nandito ako ngayon eh. Kasi ikaw ang pinipili ko. Ha? Ay, totoo ba yan? Oo nga. Hindi ko kaya na magkakalayo tayo. Hindi mo pagsisisihan ang desisyon mong to. Hindi naman natin kailangan lumayo pa eh. Pwede naman tayong tumira dito. Mas gusto ko nga rito eh. Para nakikita ko pa rin si inay. Yan lang ba ang dala mong gamit? Oo. Tumakas lang kasi ako sa amin. Ang alam ng inay, sa palengke ang punta ko. Pwede naman siguro natin balikan ang mga damit mo sa ibang araw. Oo, sa ibang araw eh, babalikan ko. Siya nga pala, kailangan na siguro nating planuhin ang kasal natin. Ha? Masyado pa naman maaga para planuhin natin yan ah. Lalo lang kasing liliit ang tingin sa'yo ni inay kung hindi mo ko pakakasalan. Uy, sige. Mag-iipon na muna ako para maibigay ko ang bonggang kasal na gusto mo. Kahit simple lang, basta maging legal lang ang pagsasama natin. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Nang araw na yon hindi na ako umuwi sa bahay. Alam kong alam na ni inay ang desisyon ko. Inaasahan kong pupunta siya sa bahay ni Teban pero hindi niya ginawa. Makalipas nga ang 1 linggo, bumalik ako sa bahay para kunin ang ilang damit ko. Nasa sala si inay. Nangakmang aabutin ko ang kamay niya para magmano, iniiwas niya yun. Blanko rin ang mukha niya. Kaya ang hirap basahin kung anong nasa kalooban niya. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Nay, patawarin niyo po ako. Mahal ko talaga si Teban. Huwag mo sanang pagsisihan ang ginawa mong ito. Sana, huwag kong mababalitaan na sinasaktan ka niya dahil baka kung anong magawa ko sa kanya. Hindi niya po magagawa na saktan ako. Mahal ako ni Teban. Hindi mo pa siya lubos na kilala. Nagpapasalamat na rin ako na hindi ka niya inilayo sa lugar na ito. Kaya po pala ako nandito para kunin ang ilang gamit ko. Hinayos ko na yon at inilagay ko na sa bag. Kunin mo na lang sa silid natin. Salamat po, Nay. Chang! May dala po akong ulam! Ay, may bisita pala kayo. Kukunin lang ng pinsan mo mga naiwan niyang gamit. Aalis na rin siya. Talaga palang makikisama ka na sa lalaking yon. Kinausap ko pa naman si Joel na kausapin ka. Pero nahuli na kami. Kahit magkaharap kami ni Joel, hindi rin ako maniniwala sa kasinungalingan na sasabihin niya. Alam ko naman na matagal na siyang may galit kay Teban. Bulag ka na nga talaga sa pagmamahal sa lalaking yon. O siya, mag-iingat ka na lang. Huwag mo nang alalahanin ang nanay mo. Ako nang bahala sa kanya. Salamat. Kailangan ko nang umalis, Nay. Nakatingin lang sa akin si inay habang palabas ako ng bahay namin. Nakakailang hakbang na ako nang bigla akong lumingon. Nakatingin pa rin sa akin si inay. Parang gusto kong bumalik at yakapin siya. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Mabilis na rin ako naglakad palayo kahit mabigat ang bitbit ko. Kita sa kanya na nasasaktan din siya sa pagkakalayo ninyong... Alam ko, pero ang lalaking yun pa rin na matimbang sa kanya kesa sa akin. Sana naman walang mangyaring masama sa kanya. Wala pa naman silang mga kapitbahay doon. Huwag ka mag-alala. May mga matang lihim na nagmamasid sa kanilang dalawa. Ano po ang ibig niyong sabihin? Huwag mo nang itanong. Mabuting wala kang alam. Ano ba yung dala mong ulam? Tinola po ito, luto ni inay. May 1 buwan pa lang kami nagsasama ni Teban sa iisang bubong nang unti-unti ko na nakikilala ang ugali niya. Madaling mag-init ang ulo niya kapag hindi agad nasusunod ang gusto.
Lagi rin siyang nakasigaw sa konting pagkakamali ko. Hanggang ng mga sandaling yon wala pa rin siyang trabaho kaya tuloy pa rin ako sa pagtitinda sa palengke. Kinukuha din niya lahat ng kita ko. Kaya wala na ako naitatabi para sana ibigay kay inay. Bakit kailangan pang intindihin ng nanay mo? Kahit hindi pa tayo kasal, may asawa ka na at ako na dapat ang prioridad mo. Kung tutuusin, kay inay ang pwesto na yun sa palengke. Tsaka wala naman ibang tutulong sa kanya eh. Wala akong pakialam. Buti nga sa kanya. Akala mo kasi kung sino siya. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang mga sinabi niya sa akin noon. Ang mabuti pa, maghanap ka na lang ng trabaho. Kesa alalahanin pa ang mga sinabi sa'yo ni inay. Bakit pa ako maghahanap meron ka namang trabaho? Ano? Huwag mong sabihin na ako ang bubuhay sa'yo. O bakit? May angal ka? Baka nakakalimutan mo. Hindi ganitong buhay ang ipinangako mo sa akin. Wala akong natatandaan sa pangakong sinasabi mo. Mabuti pa, magluto ka na. Kanina pa ako nagugutom. Magluto ka rin pala ng pulutan mamaya ha. Darating yung tropa ko rito at magiinuman kami. Tawagin mo na lang ako dito sa kwarto kapag handa na. Tama nga yata si inay. Bakit ba kasi ako nagpadalos-dalos sa desisyon ko? Nang mga sumunod na araw, sadya talaga matumal ang benta ko. Sa kadahilan ng nasa malalim ang mga isda dahil maliwanag ang buwan. Malit lang ang naiuwi kong kita ng araw na yon. At hindi yun nagustuhan ni Teban. Nagkaroon kami ng pagtatalo. Hindi ko akalaing pagbubuhatan niya ako ng kamay. Huwag mo akong masigaw-sigawan sa sarili kong pamamahay. Sampid ka lang dito. Kapag inulit mo pa yan, hindi lang sampal ang aabuti mo sa akin. Kung alam ko lang na impyerno pala ang ipaparanas mo sa akin, hindi na sana ako sumama sa'yo. Ikaw mismo nagpunta rito, di ba? Kaya sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka na makakalis dito. Tama pala lahat ng sinasabi tungkol sa'yo ng pinsan ko at ni inay. Tama lahat sila. Ako lang ang tangang naniwala sa mga puladas mo. Tanga ka nga talaga dahil binaliwala mo mga sinasabi nila. Yung sinasabi ng pinsan mong bakla, totoo yun. Ako ang bumugbog sa kanya. Kung hindi lang siya nakatakas ng araw na yon, baka napilipit ko na parang manok ang leg niya. Ang sama mo! Kaya ikaw, subukan mo lang magsumbong kahit kanino sa mga kasamahan mo sa palengke. Uunahin ko na ang inay mo at isusunod ko naman ang baklang yon. At pagkatapos, ikaw naman. Maawa ka sa kanila, Teban. Huwag mo na silang idamay pa. Tama nang ako na lang ang magdusa. Kaya huwag na huwag kang tatakas dito. Dahil kaya kong gawin ang sinasabi ko. Oo, hindi ako tatakas. Pangako yan. Basta huwag mo lang sasaktan ng inay at ang pinsan ko. Mas matinding kalbaryo pa ang naranasan ko ng mga sumunod na araw. May pagkakataong halos hindi na ako makatayo dahil sa tindi ng pambubugbog sa akin. Pero tinitiis ko alang-alang kay inay. Hindi mababaka sa mukha ko ang ginagawang pang-aabuso ni Teban. Dahil sa katawan lang niya ako pinapatamaan ng kamao o kahit anong mahawakan niya. Minsan sa tindi ng mga suntok niya sa katawan ko, sumuka na ako ng dugo. At isang araw ding hindi ako nakapagtinda sa palengke. Salamat naman po at nagising na kayo. Ilang araw na din kayong inaapoy ng lagnat eh. Si Grace, ang anak ko, nasan siya? Nakalimutan niyo na po ba? Magkasama na sila ni Teban. Hindi mabuti ang lagay ng anak ko. Puntahan mo siya sa kanila.
Pasensya na po kayo, Chang. Takot na akong bumalik sa lugar na yun pagkatapos ng ginawa sa akin ng lalaking yun. Puntahan mo si Grace sa pwesto niya sa palengke. Kumustahin mong lagay niya. Sige po. Tamang-tama po Bukas mamamalengke ako. Dadaan ako sa pwesto niya. Salamat sa iyo at inaalagaan mo ko. Si Chang talaga. Hindi niyo kailangan magpasalamat sa akin. Kung nandito lang si Grace, aalagaan din niya ako. Siyempre naman po. Mahal na mahal kayo ni Gray. Lang makaalala siya na dumalaw dito sa inyo. Nasisiguro ko na pinipigilan siya ng lalaking yon. Kaya din po siguro hindi man lang makapag-abot sa inyo ng pera ang pinsan ko. Mabuti na lang tapos na ang gamutan ninyo. Yun nga lang, tinrangkaso kayo. Okay naman na ang pakiramdam ko ngayon. Tingin ko nga po, magaling na kayo. Dahil yon sa pag-aalaga mo. Iinitin ko lang po ang ulam para makakain na kayo. Marami ang nakakapansin na kapwa ko tindera na parang matamlay ako. Tipid ko lang silang iningitian. At sabay sabi na pagod lang ako. Lagi lang ako nakaupo dahil pakiramdam ko mabubuwal ako sa hilo. Parang wala akong lakas. Dahil ilang araw na rin hindi ako makakain ng husto. Habang nakatungo may nakita kong pares ng paa na nakatayo sa harapan ko. Sa pag-aakalang bibili agad gumuhit sa labi ko ang matamis ng ngiti. Pero bigla din ako natigilan. Ikaw pala, Kuya Buldak. Ito lang bang isda na paninda mo? Oo. Kumusta na nga pala ang inay? Kagagaling lang niya sa trangkaso. Maayos na ba siya ngayon? Oo naman, ako ang nag-aalaga sa kanya Kumusta ka na rin? Parang ang payat mo Kumakain ka pa ba? Ayos lang ako. Ilang araw na rin kasing hindi maganda ang pakiramdam ko Kaya hindi ako masyadong makakain. Sana naman dalawin mo ang inay mo. Namimiss ka na niya Ako rin naman namimiss ko na rin siya. Ibig bang sabihin, hindi na siya galit sa akin? Hindi na, no? Nag-aalala nga siya sa'yo Kaya pinapunta niya ako dito. Pakisabi naman sa kanya na ayos lang ako. Kapag hindi ako busy, dadalawin ko siya. Aasahan namin yan, Pakibigay na rin to kay nanay. Pakisabi, pasensya na kamo at maliit lang na halaga yan. Dadagdagan ko na lang sa susunod. Maiintindihan ka naman niya. Kuya, pasensya ka na nga pala kung inaway kita Alam ko naman na nagmamalasakit ka lang sa akin Wala na yun sa akin. Magtapat ka nga. Ayos ka lang ba talaga? Oo naman. Maayos naman ang pagsasama namin ni Teban. Basta kapag nagka-problema ka, huwag kang mag-aatubiling lumapit sa akin, ha? Salamat, Kuya. Ang bait mo pa rin sa akin sa kabila ng ginawa ko. Hindi ko na napigilan ng pagtulo ng luha ko. Bigla ko kasing naalala ang mga masasayang sandali na kasama ko sila inay. Matagal nang wala ang pinsan ko, nakatitig pa rin ako sa kawalan. Gusto ko nang bumalik sa kanila. Kaya lang natatakot ako na baka kung anong gawin sa kanila ni Teban. Napansin ko kapag umiinom sila ng mga kaibigan niya sa bahay, pati sila takot sa kanya. Kaya nasisiguro kung kaya nga niyang gawin ng mga sinasabi at hindi lang yun basta pananakot. Nang umuwi ako, nadatnan ko na lasing si Teban. Kahit gusto kong umiwas, na corner na niya ako. Wala akong magawa kundi tanggapin ang pananakit niya sa akin. Maliban sa suntok sa sikmura, makailang beses din niya ako inuntog sa pader. Bago ako mawalan ng malay, parang narinig ko pa ang boses ni inay. Nagkamalay na siya. Kuya, ay, nasan ako? Nandito ka sa ospital ngayon.
Mabuti na lang, sumunod kami sa'yo sa pag-uwi mo. Dahil kung hindi, baka mas grabe pa ang ginawa sa'yo ng hayop na Teba na yun. Alam ko na hindi mabuti ang lagay mo sa piling ng lalaking yon. Hinihintay ko lang na bumalik ka. Pero nagtataka ako, kahit anong pagpapahirap na ginagawa sa'yo, hindi ka pa rin umuuwi sa atin. Patawarin niyo po ako, Nay. Ayoko lang po kayong mapahamak dahil sa akin. Di bali nang ako na lang ang saktan ni Teban. Wag lang kayo. Tinakot ka pala ng walang hiyang iyon? Nasaan na po siya? Hinayaan ko siyang makatakas. Ewan ko ba kay Chang? Bakit hinayaan na lang niya makaalis ang lalaking yun? Hindi na rin nagpa-blatter? Gusto ko kasi na sa ibang paraan siya magbayad sa mga kasalanan na ginawa niya sa iyo, anak. Hayan na naman kayo sa pagsasalita ng makahulugan. Ano po ba talagang ibig niyo sabihin? Malalaman niyo ring dalawa. Matagal ko rin itong itinago. Hindi ko akalain na darating ang araw na muling mauungkat ang kaalaman kong ito. Ay, naku, Insan. Sa sobra yatang pag-aalala sa iyo ni Chang kung ano-ano nang sinasabi niya. Gusto ko nang umuwi sa bahay namin. Maya-maya lang pwede na siguro tayong pauwiin ng doktor. Naroon pa rin ang takot ko na baka biglang sumulpot si Teban. Pero sa tulong ni inay at pinsan ko, unti-unting nanunumbalik ang dati kong sigla. Bumalik na rin sa pagtitinda ng isda si inay kaya magkasama na kami. Ang ipinagtataka ko lang kay inay, lagi siyang nauunang umuwi ng bahay. Ang dahilan niya, may kailangan pa daw siyang gawin at magpapakain pa siya ng mga alaga niya. Wala naman kaming alagang hayop sa bahay. Dala ng kuryosidad, maaga rin ako umuwi nun at naabutan kong gumagawa siya ng orasyon. Sa paligid niya naroon ang mga iba't ibang uri ng mga insekto. Kinakausap pa niya ang mga yon. Ito na ang tamang panahon ng paniningil. Humayo kayo mga alagad ko at magparami kayo sa loob ng kanyang katawan. Gusto kong magdusa siya sa sakit hanggang siya na mismo ang humiling ng sariling kamatayan. Hindi man sinabi ni inay ang pangalan ng taong gusto niyang gantihan, alam kong si Teban yun. May nakarating sa aking balita na bumalik na siya at nakatira ngayon sa bahay ng tiyuhin niya. Hindi ako makapaniwalang may alam si inay sa kulam. Galit man ako kay Teban, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala para dito sa kung anong parusa ang naghihintay sa kanya. Dahan-dahan na lang ulit ako lumabas ng bahay. Nang sumunod na araw, sabay na ulit kaming umuwi ni inay. Hindi rin mawala-wala ang ngiti sa kanyang labi. Pagdating sa bahay, nandun ang pinsan ko at si Mang Romeo, ang tiyuhin ni Teban. Nang sulyapan ko si inay, seryoso na ang mukha nito. Nagpunta ako rito para sa huling kahilingan ng pamangkin kong si Teban. Ano pong nangyari sa kanya? Malala na siya, Iha. Alam ko na oras na lang ang natitira sa kanya. Gusto ko niyang makita sa huling sandali. Hindi makikipagkita sa kanyang anak ko. Makakaalis ka na. Nakikiusap ako sa inyo. Alam kong malaki ang nagawang kasalanan ng pamangkin ko. Gusto lang niyang makahingi ng tawad kay Grace bago man lang siya malugutan ng hininga. Parusa na sa kanya ang nangyayari. Sayang nga lang at wala na siyang pangalawang pagkakataon na magbago. Tama ka. Matindi ang galit ng taong gumawa nito sa kanya. Kung sino man ang kumukulam kay Teban, ang Diyos na ang bahala sa kanya. Mabuti pa, pumasok na tayo sa loob ng bahay, Grace. Iya, hindi ko hinihiling na patawarin mo si Teban pero sana pagbigyan mo siya na makita ka. Nay, pagbigyan na po natin ng huling hiling ng tao. Gusto ko rin po siyang
makita sa huling sandali. O sige, pasama ka kay Buldak. Salamat po, Nay. Maraming salamat sa pagpayag mo, Lucila. Sumama kami ni Kuya Buldak kay Mang Romeo sa bahay nila. Sa isang silid nandun si Teban. Butot balat na lang siya pero napakalaki ng tiyan, nakita na ang mga ugat nito. Napatutok pa ako nang makitang ginagapangan na siya ng mga insekto na lumalabas sa bawat buka ng kanyang bibig. Hindi nakatagal ang pinsan ko at lumabas siya ng silid na yon. Salamat, Grace. Pinagbigyan mo ako. Ang totoo niyan, hindi ko inaasahan na darating ka pa pagkatapos ng mga ginawa ko. Totoo bang kulam ang nangyayari sa'yo? Hindi lang basta kulam, kundi mabagsik na barang, kaya alam ko na hindi na ako magtatagal pa. Alam mo ba kung sino ang gumagawa nito sa'yo? Hindi ko alam. Ayaw ko na ring isipin. Hindi na rin naman ako magtatagal. Sinubukan mo na bang humingi ng tulong sa albularyo? Oo, pero siya mismo ang nagsabi na matindi ang galit ng taong gumawa nito sa akin. Ang laki siguro ng kasalanan ko sa kanya. Baka may magawa pang paraan. Handa na rin naman ako sa magiging kapalaran ko. Patawarin mo sana ako sa malaking kasalanan ko sa iyo. Pinapatawad na kita. Alam kong kalabisan na ito. Gusto sana kitang makasama hanggang sa huling sandali. Oo, Teban. Hindi ako aalis sa tabi mo. Sana lumaban ka pa. Gustuhin ko man, wala na ring pag-asa. Patawarin mo ako kung wala man lang akong magawa para matulungan ka. Ang makita ka sa tabi ko, sapat na. Gusto ko nang magpahinga. Pagod na ako. Kung hindi mo na talaga kaya, pwede ka nang magpahinga. Huwag mo nang alalahanin ang mga mahal mo sa buhay na may iwan mo. Ayos lang kaming lahat. Magsasalita pa sana si Teban pero nang muling bumuka ang bibig niya, nagsilabasan ng napakaraming ipis at salagubang mula rito. Lumabas din sa magkabilang tenga nito ang mga alupihan. Ang tiyan naman nahati sa gitna at bumulwak ang napakaraming uod at bulate. Napaatras ako habang umiiyak at tinatawag ang pangalan niya. Pumasok na rin si Mang Romeo at ang asawa nito. Sa 4 na sulok ng silid na yun, maririnig ang mga iyakan. Kahit ilang araw nang naililibing si Teban, tulala pa rin ako. Wala akong ganang kumilos. Mas gusto ko lang magmukmuk sa loob ng bahay. Hindi ko matanggap na hindi man lang nabigyan ng pangalawang pagkakataon si Teban na magbago. Tuwing naaalala ko kung sino ang gumawa nun sa kanya, nakakaramdam ako ng lungkot. Dahil walang dapat sisihin sa sinapit na yun ni Teban, kundi ako. Alam ko na masakit ang nangyari kay Teban dahil minahal mo siya. Pero wala na tayong magagawa. Hanggang doon na lang siya. Alam ko naman yun eh. Hindi lang ako makapaniwala na wala na siya at hindi na babalik kahit kailan. Matagal na palang ganun ang ginagawa niya sa ibang babae. Nagkataon lang na nakahanap siya ng katapat niya. Yun nga lang, niyang naging kapalit. Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa kanya kung mananatili lang ako rito. Nagpaalam na ako kay inay nung isang araw.
At pumayag siya na lumuwas ako ng Maynila para dun magtrabaho. Kung saan ka sasaya, alam mo naman na nandito lang kami ng inay. Alam ko naman yun eh. Habang wala ako, ikaw na muna ang bahala kay inay ha. Kahit hindi mo sabihin yan, gagawin ko pa rin. Ingatan mo ang sarili mo kapag nandun ka. Mahirap magkasakit na malayo ka sa amin. Oo, iingatan ko ang sarili ko, kuya. Kayo rin dito, ha? Hindi lang ang nangyari kay Teban ang gusto kong kalimutan. Maging ang natuklasan kong lihim ni inay. Gusto ko munang iwasan siya para makapag-isip din ako. Mahal ko si inay at poprotektahan ko siya. Kasama ng sekreto niya hanggang sa aking kamatayan. Makalipas nga ang ilang taon, isa na lang alaala sa akin si Teban. Sa ngayon may boyfriend ako na nakilala sa isang dating app. Naipakilala ko na rin siya sa nanay ko at tanggap niya ako ng buo. Sa isang taon, balak na rin namin magpakasal. Sa kabila ng masalimuot na pangyayari sa buhay ko, natutunan ko magpatawad at harapin ang bagong bukas ng buong tapang. Sa bawat pagkakamali natin sa buhay, may aral tayong matututunan na maaari nating gamitin para hindi na muling maulit ang pagkakamali sa nakaraan. Maraming salamat po, Miss Gwen, sa pagbasa ng aking sulat. Sana katulad ko may napulot ding aral ng inyong mga taga-subaybay. Wakas.